Sumang gabi, isa sa pinakamasarap na suman. Ito ang hinahanap-hanap ko kapag may tabo sa baryo namin. Kaya naman ito, isi-share ko sa inyo ang recipe dahil deserve nyo rin itong matikman. At nang malasap nyo rin ang sarap ng gabi. Dito pala ay gagamit lang tayo ng kalahating kilo ng gabi na pula or tinatawag sa amin sa Bisaya na karlang. Kaya lang puti pala itong isa. Sabi kasi ng tendera parehong pula itong dalawa, na loko pala ako. Gabing pula talaga ang magandang gawing suman kasi mas firm siya at mas matigas kaysa puti. Anyway, i-mix na lang natin itong dalawa. Balatan natin ito ng maigi para matanggal yung mga kati-kati. Tanggalin yung mga batik-batik or pula-pula ng mga gabi kasi yun yung makati. Katapos nga ng mabalatan ay hugasan naman natin ito. Hihilo din natin ng maigi para matanggal yung mga laway-laway or yung madulas na parte ng gabi. Katapos nga mahugasan ng mga 3 beses ay kakayurin naman natin ito ng pino. Mas maganda yung pino yung pagkakayod kasi mas madali itong maluto at pino yung outcome niya. Pagkatapos nga nating magkayod ay lalagyan lang natin ito ng 1/4 cup muscovado sugar para may kaunting kulay. Tapos iset aside muna natin ito kasi magluluto muna tayo ng bukayo, yung palaman niya. Sobrang dali lang din naman magluto ng bukayo. Sa kaldero maglagay lang tayo ng 2 basong gata, pakuluin lang natin to. Pagkatapos ay maglagay na rin tayo ng 1 basong ginadgad na kamuting kahoy. Kung wala nito, pwede naman rice flour. Pagkatapos ay maglagay na rin tayo ng 1/4 kilo na brown sugar. Dissolve lang natin tong sugar. Naglagay na rin pala ako dito ng kaunting asin. Tapos pag na-dissolve na nga ay maglagay na rin tayo ng 1/4 cup muscovado sugar para appealing yung palaman natin at mas mabango pa. Haluin lang natin to ng haluin, samahin ng apoy hanggang sa maging sticky itong ating palaman. Syempre bukayo ito kaya naman hindi mawawala yung ating murang buko kaya naglagay tayo ng 1 baso dito. Lulutuin pa natin to ng ilang minuto para maluto din yung buko hanggang sa matuluyan na nga itong maluto. Palamigin lang natin to ng konti bago tayo magbalot para hindi rin tayo mapaso. Charat, para maging firm din ito. Na pala yung mga dahon natin naka-prepare na. Dahil pangkain lang namin ito ay tansyahan na nga yung paglagay ko, wala ng sukat-sukat, may malaki, may maliit na suman. Basta pangkain lang, gusto ko talaga sa suman yung malaki at maraming palaman para satisfied talaga yung craving sa isang kainan lang. Madali lang din talaga balutin itong sumang gabi na ito. Papapakita pa tayo ng isang sample pa ng pagbabalot. Sobrahan sa pagpapalamig itong ating palaman kaya ganito yung texture niya, parang antigas. Parang ang hirap na tuloy niyang i-spread out. Pero okay lang yan kasi pag naluto ito or nainitan ito ay lalambot ulit ito at hindi talaga ito tumitigas kasi para siyang paste. At nabalot na nga natin lahat, no. Sa recipe pa lang ito ay nakagawa tayo ng 6 na suman. Iba't iba yung sizes. May maliit, may malaki. At katamtaman yung laki. Ngayon naman ay i-steam natin ito sa loob ng 1 oras. And after 1 hour, ito na nga luto na ang ating sumang gabi. Yung may mga tali ay ibang suman yan. Pinagsabay ko na lang sa pagluto para isang lutuan na lang para tipid na rin. At ngayon nga ay magpi-plating na tayo para tikiman na grabe talaga yung cravings ko dito. Yung ganitong klaseng pagkaluto ng suman, ang tawag namin dito sa Leyte ay lidgid. Sabi, sobrang sarap talaga nito. Mas nasasarapan pa ako dito kaysa sumang kamuting kahoy, promise. Kung napapansin nyo, hindi ganun ka-firm yung suman natin, malambot siya kasi nga may halo siyang puting gabi. Dapat kasi talaga ay pure yung pulang gabi para talaga ay matigas siya. Pero nababalatan pa rin naman ito, lalo na kapag lumamig na yung suman. Sobrang init pa kasi nito bagong haon, tas binalatan ko na agad kaya ganito siya, sobrang lambot. Pero grabe, sobrang sarap talaga, promise as in.